my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, worthy, worthy,
my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy, faithful, you're faithful, you are so faithful. Testimonies are not yet over. And the stories continue Because God never stops moving. Daily life sharing is back. Real life, real talk, real life talk. Pagpapala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Hello, hello, hello mga Yes! Daily Life Hello! Sharing. Yes! Hallelujah! Isang pagpapalang hapon sa inyong lahat. Amen. Walang ulan ngayon, di ba? Kaya minsan pa, sama-sama tayo sa gawain ng Panginoon. Amen! Kaway-kaway mga ka-abiders! Tayo ngayon ay nasa masaya, magunga, punong-puno ng kasaysayang programa, Daily Life Sharing. Real life, Real talk, real people! Yay! Awit tayo sa Panginoon. Hallelujah! Zechariah, ang
kasama ko ngayon ay si Zechariah. Stand up po. Let's sing together. Ikaw lamang, Jesus, Ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Amen. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. At syempre, kasama natin sa studio ang ating guest, part 2 ng Safe Place, Pastor Hadasa Campoy ko. Kasama ng kanyang dalawang guwapong mga anak. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay nila. Hallelujah! Katawan. Kasama din natin si Hasmin, isang pastor's kid, anak ni Pastor Ben Bueno ng Nagilian, Isabela. Awit tayong lahat. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Stand up, may apo. Let's dance. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Wow! Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Lahat ng may hininga. Lahat ng may hininga. Hello sa mga taga-California, Manteca. Pastora Salve. Hello kay Pastor Yolanda Hiyaw. Kaway-kapay sa mga pinsan niya sa Japan, sila Greta Amara Asher. Hello kay Abby Abogado de la Cruz. Nasaan na ang iba? Halina kayo, sama-sama tayo. Hello po kay Nanay Leti Ramos ng Montalban. Hello sa kay Ate Ursula Cruz na ngayon ay nasa Sambat, Batangas. Hello Ate Kasing, good afternoon sa mga pinsan namin sa Sambat. Good afternoon kay Tigna Pinilira Kuya sa London. Yes! Gising-gising ng lahat. Sama-sama na tayo. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Wow! Amen! Ang sarap mahalin ni Jesus. Puso ko'y walang Ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Hallelujah! Amen! Sabi ni Abby, bakit wala yata ang mga prayer warriors? At nasaan na ang ating mga kaabangers? Isulat nyo nga sa comment box kung ang pag-uusapan natin ngayon ay safe place. Umisip ka nga ng isang salita na ang simula ay safe. Ako, ang isusulat ko, safe person. Sumulat nga kayo. Pagkatapos ng safe, ano ang kasunod ninyong nais sa salitang safe? Idugtong dyan. Sabi ni Digna, hello Ate Keisha Maris, Brandon Gatmaytan na nasa California ngayon. We will see you here when you come back. Sabi niya sa London. Wow! Hello mga ka-daily live sharing. Ipagpaumanihin ninyo, medyo na late kami dahil nag-meeting pa ang Dong Campoy Foundation. Dahil palawak ng palawak ang pinagagawa ng Panginoon sa ating foundation. Maraming mga naaabot, mga pag-aaral, may mga scholars pa. Kaya talaga namang ang daming ginagawa sa ubasan ng Panginoon. Amen po ba? Praise God.
safe home. Sabi ni Pastora Marvic Manga, yan. Ako naman ay safe person. O sa inyo, anong gusto ninyong idugtong sa salitang safe? Sabi ni Flor de Lisa Rojas Raquel, safe land. Pastor Dong, awitan nga natin ng happy birthday si Flor de Lisa Rojas Raquel. Happy birthday Happy birthday, Flor de Lisa Rojas Raquel. Pagpalain ng Diyos ang iyong kaarawan. Minsan pa, happy birthday to you. Yes, lahat din ng mga may anniversary. Happy birthday. Pinapaabot namin ang aming pagbati sa inyo. Amen. Sabi ni Dr. May, safe with the Lord. Sabi natin kasing safe place, safe home, safe church. Wow! Sige po, magkape-kape muna kayo dahil umaga pa lang daw sa London. Hello kay Shoni at Chensa at sa lahat ng mga ka-abangers. Ang sabi ni Melda Hakilmo sa Masbate, safe family. Uy! Ano pa ang naiisip nyong ilagay karugtong ng safe? At sabi ni Sister Shoni, safe home. Sabi ni Maxwell de la Cruz, maayong hapon sa tanan. Safe na binago ng Panginoon. Hallelujah. Sige nga, Pastor Dong, awitan mo nga kami. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, siyang may likha ng kalawakan. Tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Panginoon, ang likha ng kalawakan. Tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Kailan may di nagbago mga pangako mo, tanging ikaw lang ang aawitan, sasambahin magpakailanman. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, ni pababayaan man. Hallelujah, Panginoon, Panginoon, siyang may likha ng kalawakan. Tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Kailan may di nagbago. Amen, lahat. Mga pangako mo, tanging ikaw lang ang aawitan, sasambahin
magpakailanman. Hawak mo ang bukas ko. Sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan. Habang buhay, hindi mo ako iiwan. Hawak mo ang bukas ko. Sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan. Habang buhay, hindi mo ako iiwan, ni pababayaan man. O Panginoon, salamat po sa mga pribilehiyo na kami ay iyong magamit bilang Hawakan ko instrumento mo, Panginoon. mga salita mong totoo. Amen. Lalapit ako Oh yes, sa mahabaging mong trono, isisigaw ko, dadakilaan mo, dahil sa'yo lumaya ko. Hawak mo ang bukas ko. Sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan. Habang buhay, hindi mo ako iiwan, ni pabayaan man. O Panginoon, salamat po. Purihin ka sa likas mong karangalan. O dakilain ka, Lord, sa likas mong kabutihan. Patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo ang bawat sandali. Pagpalain mo ang himpapawid, Panginoon. Salamat po sa technology na ito, Lord, na Facebook, Panginoon. Salamat, Lord, Panginoon, sa social media na ito ay iyong kinasihan ng mga tao para itong mga gawaing ito ay maipaalam ang iyong kabutihan sa maraming tao. Salamat, Lord, sa iyong dakilang pagkilos. At kikilos ka pa sa maraming buhay na di alam saan patungo. Doon sa piling mo, Lord, ay makilala kanila, maranasan kanila. Panginoon, namamanig kami sa puso mo. Lumalapit kami na may pagpapakumbaba, may pananalig, at may pagtitiwala. Sa piling mo, Lord, ay may katiyakan at may kalayaan. Salamat, O God, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. And amen. Amen. Hello mga ka-daily life sharing. Salamat ng marami sa mga sumagot ng safe place, safe home, safe family, safe church, safe na safe sa presence ni Lord. Amen po ba? Napakaganda ng topic natin ngayon dahil safe place part 2. Sino po sa inyo ang mga nakinig kahapon? Talagang pinagpala ang lahat ng mga nag-participate at natutuwa po kami kapag kayong lahat ay nagko-comment. Kasi bakit? Pag nagko-comment kayo, ibig sabihin, nakaupo kayo dyan, nakikinig kayo at nag-actively participating sa ginagawa ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen po ba? So very interesting ang topic natin ngayon dahil dito natin naririnig yung mga bagay na hindi natin naririnig. Dito natin nakikita ang mga hindi natin nakikita. At higit sa lahat, dito natin naiintindihan yung mga bagay na medyo hindi natin nauunawaan. Salamat sa Diyos sa wisdom na inilagay niya sa gawaing ito ng daily life sharing.
At nakikita ko ang lahat ng mga umaattend nung mga panahon ng pandemic. Kasama na dito si Brother Roger Pavon na nasa San Jose, California. Alam ko, gabi-gabi na sa'yo ngayon dyan, kapatid. Stay tuned. Samahan mo kami. Mag-share, mag-like, mag-tag, at mag-invite ng ating programa. Dahil ito ay tunay na pagpapala sa ating lahat. Lalo na kapag ay kakilala mo ay anak ng pastor, anak ng missionary. Sabihin mo, halina kayo, makinig tayo sa programang ito. Dahil dito, kapupulutan natin ito ng napakaraming magagandang aral. Amen po ba? At kung meron ka namang revelation mula sa Panginoon, pwede ka rin mag-share sa pamamagitan ng pagko-comment. Pagka meron po kayong revelation, doon sa mensahe, dahil hindi naman kayo makapasok para mag-actively participate, magsalita, pwede po kayong mag-comment. Amen po ba? Praise God. At syempre, at ngayong hapong ito, dahil special, Safe Place Part 2. Yan. Ay, sabi ni Digna Pinili, reunion daw ng mga taga-daily life sharing. Hello kay Odette Repato Estolero. Safe na safe ang iyong anak na lalaki dito. Talagang ang daming nahuhubog sa kanya. Amen. Hello kay Amy Delphine. At sa lahat pa ng mga ini-invite ninyo, sige po, sama-sama tayo. Hallelujah. At ngayon, akin nang ibinibigay ang mikropono, ang platform sa mga lingkod ng Diyos, Pastor Dong Campoy, Pastor Hadasa Campoy ko, at Hasmin Bueno. Palakpakan natin ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ayan, praise the Lord. Magandang panahon po sa ating lahat. At talaga naman safe place. So, kapag safe place, makikita nyo po na sa spiritual, doon muna tayo sa spiritual na safe place. Kung inyong babantayan, ang tanong dito ay pag sinabing safe place, nandoon yung freedom. Nandoon yung kalayaan, Pastor Hadasa and Jasmine, di ba? So, ano ba yung true freedom sa tingin nyo na dalawa? Ano ba yung true freedom? Kasi, ang Bible nagsasabi sa 1 Kings chapter 15 verse 11, and Asa did what was right in the eyes of the Lord, as David his father did. Kasi alam natin na ang isang pangako talagang number one ng Diyos, ang una niya talagang institution na una niyang tinayo ay pamilya. So ang unang safe place talaga, dapat ay dumating tayo sa punto ng ating pamilya safe doon dahil sa presence ni Lord. 2 Corinthians 3, di ba? For where the presence of God is, there is liberty. Oo, di ba? There is liberty. Kaya, what is true freedom? Kaya sa akin, ang true freedom is the ability to do what is right. O, di ba? Sabi ng Bible, si King Asa did what was right in the eyes of the Lord, as David his father did. Kailangan makita natin to kasi ito yung unang utos na may kalakip na pangako. At ang pangako niya ay giginawa ka. Pangalawang pangako niya ay lalawig ang buhay mo dito sa lupa. Kasi ano ang definition sa panahong ito na naririnig yung freedom. Ayan, kailangan makita natin, wala na ba akong freedom? O, di ba? Yung mga tanong ngayon wala na ba akong freedom? Ayan, ang freedom ba ay to do what is in your right in your eyes only, or what is or ability what is right in the eyes of God to do what is right? So, ano sa inyo ang freedom? Kasi kayo naniniwala ko alam mo, kilala ko tong anak ko natin. Ang laging tanong nila dalawa na magkapatid, kuya at si Pastor Hadasa. Wala na ba kaming kalayaan? Ayan. Ano, Pastor Hadasa, sinong unang Hindi, sasagot? sumuport lang ako kay Kuya Jad nung time na sa ganong conversation. Kasi kapag Kuya may inner conflict sa sarili niya, Aha. syempre kapag nasa loob ng family, kailangan mong
kunwari, pagka si mama at si papa, merong gustong i-convey na word sa isa sa mga kapatid namin, tas hindi naiintindihan ng kapatid namin, we relay the words to our siblings. Tas kapag kasi kuya, yung isa namang kapatid namin, may gustong sabihin kila mama at papa, na hindi naman din parang sa unawa namin hindi naiintindihan nila mama at papa, kami naman ay magre-relay doon sa dalawa. Kaya ang nagiging dating ay parang pinagtutulungan namin. Pero tingin ko mas maganda, Pastor, si Jasmine yung sumagot doon kasi alam namin at an early age, dinefine mo kasi sa aming magkapatid kung ano yung ibig sabihin ng true freedom. Ayan po. Pinagpatanghali po. Parang ang nasabi po sa akin, interviewer po ako. Bakit parang ako na yung sasagot dito? So, Parang both side yun. Pareho lang. Pareho lang. Ayan po. So ako din po yung anak ng pastor. So naiintindihan ko po talaga yung salitang freedom na yan. So bata pa lang po talaga ako is naranasan ko na bawal ang ganito, bawal pumunta sa ganito, merong tamang oras na umuwi, bawal kang makisama sa mga gala ng kaibigan mo, bawal mong gawin yung mga ginagawa nila, maging mabuti kang ehemplo, huwag mo silang ginagaya. So, ang daming bawal sa akin ng mga magulang ko na hindi ko maintindihan bakit ang dami namang bawal. Freedom ba yun? So, sa akin nun, sabi ko, parang wala na akong kalayaan na gumawa ng gusto ko. Parang kulungan. Opo, parang desisyon na lang nila yung susunod lagi sa akin na parang ako mismo, hindi na ako makapag-desisyon sa sarili ko. So, sabi ko, wala na ba akong kalayaan dito? Puro na lang gusto nyo na lang gusto kong gawin na. So, parang dumating sa part po ng buhay ko na, okay, gawin mo na lang to kasi wala ka naman talagang ibang magagawa. Sumunod ka na lang. Yun po, masakit po siya bilang syempre tao, bilang kabataan na may gustong gawin na hindi magawa. Pero in the good side po, is naingatan po talaga ako. Kasi hindi ko nagawa yung gusto ko, so hindi ako napahamak. So madami pong pag-iingat sa akin na ginawa si Lord dahil sa mga bawal na yan. Pero yun nga din po, ang totoong kalayaan din po talaga na sinabi ni Pastor Dong kanina, yun yung gumawa po talaga ng mabuti, ng kalugod-lugod sa Panginoon at ng kalooban po ng Panginoon. So, ayun po. Salamat po. O yan. So meaning it's the power that given by the Word of God, given by God Himself, according to His Word, na to say no to the wrong and yes to what is right. O kumbaga yung freedom, pero yung freedom yung tingin ko parang yung gusto mo, yung appetite mo ba? Opo, yun nga po. Yun ang kanilang lingwahe ngayon no? At least nagagawa ko yung gusto ko doon. Selfish desire po, kagustuhan ko lang. Yung isang appetite na that leads to slavery, leads to na yung masakop ka nung gawain yun. Basta, okay, sabi nga basta mahal mo, gawin mo. Follow your heart. Follow your heart na pamali. Di ba? Basta mahal mo, gawin mo. Pero yung mahal mo na ginagawa mo, ay alam mo namang kahit mali, ay isa pa doon. Yung salitang freedom din doon tingin nila. Basta't kung saan ka masaya, so, suportahan ka. Lalo na pag barkada na magkapareho kayo ng context. Pero sa mga magulang, anak, alam mo ba ang dulo niyan? Alam mo ba ang resulta niyan pagkatapos ninyong gawin? Di ba? So, yung freedom na ito, hindi siya na-defined ayon sa kalooban. Kaya, nasaan na ngayon ang safe place? Ano ngayon ang meaning ng safe place? Di ba? Paano natin na-define ang totoong freedom na yan ngayon na kailangang maunawaan natin according to what God wants. Kasi ang safe place ngayon, mukhang hindi na safe in our own context lang Safe in our own way of living Pero yung safe according to what God wants, yun yung napag-iwanan. So, kailangan dalawa yun. So, ngayon, ano pa, Pastor Hadasa, sa iyo? Okay.
Natutorn po ako sa anak ko at sa isa pang anak na isa na nandoon sa labas. Actually, ito nga po talaga yung kahalagahan kung bakit napakahalaga po talaga ng sabi ng Bible, the wisdom of the old and the strength of the young. Kasi ang kalakasan ng isang kabataan kapag hindi nasinop yung kanyang kaisipan, hindi nasinop yung tamang values, tamang paniniwala sa buhay. Ang tendency po kasi talaga ng bawat bata, ang tendency ng bawat anak, gagawin kung ano yung tama sa kanyang sariling kaisipan. Now, ang sabi ng Bible, likas sa isang bata. Sabi ng Bible, likas kasi sa isang bata ang pagiging Kasutilan. palalo. Kasutilan. 'Di ba? Yung kasutilan. So, kaya... Proverbs 22:15. Yeah. So dahil likas yun sa isang bata, at alam natin pare-pareha, sabi din ng Romans, no, na all has fallen short in the glory of God. So ang tendency po talaga na ng isang bata, kapag hindi talaga dumating sa buhay niya ang salvation, hindi dumating sa kanya ang sanctification, hindi dumating sa kanya ang fullness ng consecration mula sa Panginoon. Ang sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, sabi niya dito, "But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived." So, ang tao by nature, yung fallen nature niya, lagi niyo pong sinasabi ito, Papa, sa akin, na ang tao kapag hindi niya nakatagpo ang Panginoon sa buhay niya, hindi dumating ang kaligtasan sa buhay niya, pabagsak talaga yung nature niya. So yung context ng freedom, umaayon ngayon doon sa deception ng kaaway, which is gawin mo ng gawin kung ano yung gusto mong ninanasa ng iyong laman, pero nakakaligtaan na hindi nasusunod kung ano naman yung ipinagagawa ng Diyos sa buhay niya. So, yung killing ng puso sa freedom, doon talaga siya patungo. Kaya kinakailangan talaga na maintindihan ng bawat isa ano ba talaga yung lalim ng definition ng freedom mula sa truth ng Panginoon, hindi sa truth ng kaaway. So, yun po. Kasi sabi ni Pastor Samuel Ceruela dito, you may eat, ito yung sa Garden of Eden, di ba? You may eat any in the garden, any fruit of the tree, any fruit, any in the garden, but not the tree in the middle. Yun yung freedom eh. Nilagay ka sa garden, pwede mong kainin lahat. Pero sa gitna noon, merong bat eh. Merong bat. Bat ako. Pag tinagalog mo yung bat ako, sa English, ano ba yung bat? Paniki ako. Bat ako. Kaya dito, makikita mo yun, oh. Sabi ni Pastora Carmela. Shout out po, Pastora Carmela from New Zealand, di ba? God is our refuge and strength and ever present in trouble. Sabi niya. Kaya doon mo makikita na ang Diyos kasi meron talagang pagliligtas. Kaya nga may salitang bat. Bat, pero yung bat na yon ay nagbibigay yun ng warning. Nagbibigay yun ng babala na nagsasabi na liban sa puno ng bunga ng tuno na ng kaalaman ng masama at ng mabuti. Maliban dun sa nagbibigay siya ng warning, Pastor, nagbibigay siya ng boundary na wag lagpasan ng isang anak, wag lagpasan ng isang nilikha ng Diyos sa area ng walang safety kasi sa labas ng utos na yun. Ayan, sabi rin daw, tama eh. Sabi ni Pastor Brother Hill Manuel, sabi niya, ang gusto lang ng parents ay mapangalagaan kayo. Mapangalagaan ang mga anak para di mapahamak. O para mapangalagaan lang ng anak. Pero sa context ng anak, sa context ng tatay, mapangalagaan ka. Pero sa frequency ng anak, sa pananaw ng anak, parang kulungan yung mapangalagaan. Yung pag-iingat ng magulang,
Eh, ano sa pakiramdam mo nung sa iyong buhay, Jasmine? Nung dumating na ang punto na, bawal yan, huwag ka dyan. Anong ginawa mo? Sa akin po, may mga ginawa po ako na, kumbaga, patagong rebelde. Ganun po. Ang hirap, no? Patagong Opo, rebelde. yun sa loob po nang galing, nabuo sa loob. Alam niyo po yung susunod ka nga, pero Wala na, oo. tapos nakikita ng ibang kabataan, so nakakahiya siya, pero nagmula kasi sa loob. So, rebellious spirit po. Well, ang nature kasi bawat tao, okay, dahil nga bawat isa sa atin binigyan kasi talaga ng Panginoon ng ng own will. Kaya nga siya free will. So, kaya talaga merong rebellious nature ang tao. Naka-default na kasi 'yon. Dahil sa kasalanan, naging default nature ng tao ang rebellious. So, mauunawaan natin bakit dumadaan talaga ang tao sa ganong pagkakataon. Those pinagpala ang ibang mga anak na hindi dumaan sa rebellious stage sa magulang, pero may chance na hindi ka nga rebellious sa magulang mo, pero nag-uunido naman yung damdamin mo patungkol doon sa pagsunod sa Diyos. Mayroon ding ganong klase ng may ganong klase ding perspective, may ganong klase ding level ng pamumuhay ng Alam tao. niyo kung bakit isa pa ganon? So, kahit na nga na nasa Panginoon, huwag tayong magtaka. Kahit na nasa Panginoon, dahil noon, ganyan, naka-default. Isang araw nang dumating sa iyo ang Panginoon, na encounter niyo ang Panginoon, natapos na rin ba ang conflict? Hindi. Hindi siya natatapos. Hindi rin natatapos yung conflict sa loob. O so, di ba sabi ng Galatians 5, o pakibasa sa Galatians 5:17. O, di ba? O, ano sabi diyan? For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do things that you wish. Oh, so hindi natatapos ang conflict. Merong conflict sa loob, may war sa loob, may battle pa rin sa loob. Kaya magtataka yung ibang mga kabataan, nasa Panginoon naman ako, nasa church naman na ako. Bakit hanggang ngayon, parang hindi lang yata natapos-tapos yung aking labanan? Kasi bakit? Yung battle na yan, yung war or conflict sa loob, it's all between the spirit and the flesh. The spirit and the flesh. Di lalo na nung wala kang spirit. Kasi natural na nila, naka-default na yon. Nasa sistema. Nasa sistema na. Nang dumating si Jesus sa buhay, ito po yun na kailangan nating maintindihan kung bakit naparito ang anak ng Diyos. 1 John 3:8, naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Yan po yun, upang wasakin ang mga gawa at yung hilig ng ating mga sarili. Naparito ang Panginoon upang wasakin yan. O ngayon, nakakilala na kayo sa Panginoon. Kanino kayo magko-cooperate? Kanino kayo magpa-participate? Kasi real ang conflict. Nasa harapan mo yan. Sabi ng Deuteronomy chapter 30, di ba? Inilalatag ko sa inyong harapan ang pagpapala at sumpa, buhay at kamatayan. Nasa Deuteronomy chapter 30, verse 15. Sa verse 19, sabi niya, piliin nyo ang buhay. Piliin nyo ang pagpapala. O hindi, piliin nyo ang blessing. Piliin nyo ang pagpapala o blessing. Huwag ang sumpa. Piliin nyo ang buhay, huwag ang kamatayan. Kaya mamimili tayo kaabangers. Kaya ito, sabi nga dito sabi ng isang si Digna, kaya lumaki po ako, bahay, school at church, umikot buhay ko doon. Pero nalugi ba siya? Ikaw, kayong dalawa, anong masasabi niyong dalawa? Umikot din bang ganito ang buhay niyo? Sa bahay at school, tapos church? Umikot din po sa bahay, church, school, yung buhay ko po. So, May parang, dinagdag, ano na po? Barkada. Ay, wala po kasi akong barkada kasi bawal nga po. Wala po akong barkada. So, ano lang po ako noon, nagkaroon lang ako ng pagkakataon na parang
lumabas-labas nung may work na po ako noon. So, hindi po talaga ako nagbabarkada noon. Bawal po talaga. So, ibig sabihin, kung real ang conflict, kung real ang conflict, kasi ito yung spirit and flesh, magkalaban yan. O, di ba? Magkalaban yan. Para ma-define ninyong mga kabataan, sa Genesis 3, di ba? Sabi nga doon sa Ahas, sabi niya doon sa Ahas nung natukso niya na ang tao. Sabi doon sa Genesis 3 nung natukso na ang tao, mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang kakainin mo ay alabok. Sabi ng Genesis 3, sa alabok ka galing, sabi niya ng Diyos sa tao, sa alabok ka galing, sa alabok ka babalik, di ba? Sabi ng Diyos sa tao. O ngayon, ano ang pagkain ng ahas? Alabok. At sino yung ahas? Di ba kaaway yun? So doon mo makikita ang napakadikit. Napakadikit na conflict. Napakadikit kasi yung dikit na conflict na yon, ano ang inyong talagang ngayon, sa inyo, naintindihan nyo na ngayon yun bilang mga anak ng pastor. Bilang mga anak ng pastor. Ano ang inyong gagawin? Sige nga. Ano ang inyong gagawin? Ano ang ginawa nyo? Bakit narating nyo ngayon ang ganyang estadong maglingkod? Ano ang sikreto? Sabihin nyo sa mga tao, anong sikreto? Bakit kayo humantong sa Lord? Kahit may mga conflict sa aming sarili, labanan sa aming sarili, ang daming mga tukso, pero sinabi namin sa aming sariling no to the temptation, but yes to God, yes sa paglilingkod sa Diyos. Ano ang mga sikreto nyong natuklasan? Bakit kayo naglingkod ngayon? Ayan po. So, sa akin po, kahit po anak ako ng pastor, iba pa rin po kasi yung sariling encounter kay Lord. Kasi kapag yung magulang ko lang ang nag-utos sa akin, masakit na nga loob kong sumunod. may galit pa sa akin yung magulang ko. Siyempre, tuloy-tuloy na yan. Chain na yan na sunod-sunod na pagalit na yan. Dahil nga hindi bukal sa loob ko. Kumbaga sumunod lang ako kasi sinabi ng magulang ko, masakit pa sa loob ko. Nadamay pa yung mga taong nakapaligid sa akin. Kasi may pagdadabog. Opo. At saka, sinasabi nila, maging ka nga, ehemplo ka nga sa mga kabataan, ano mo yung ginagawa mo, nakikita nila. Ganun. So, sa akin, bakit ko kailangang magpanggap? Ito nga ako. So, yun yung mahirap bilang anak ng pastor, na yun po, pinipilit nila kahit na ayaw mo. Pero dumating po ako sa part na, dahil nga rin po sa pag-iingat ng Diyos, dahil sa aking magulang, nakilala ko na ang Diyos ng bata pa po ako. Pero iba pa rin po yung encounter kay Lord, na naranasan ko mismo yung kabutihan niya sa buhay ko. Na doon na po nagsimbulang nagkusa na ako na sumunod. Nagkusa na akong kusang palo na gawin ko to kasi ito yung kalooban ng Diyos sa akin. Gawin ko to kasi ito yung nais ng Diyos na lakaran ko. So, doon po nagsimula na hindi na masakit sa loob sumunod, na nakikita mo yung mga tao na na-encourage din sa buhay ko na sumunod din. Yung mga kabataan po sa Nagilian, shout out dyan! Sa mga nanonood dyan. Ayun po, natutuwa po ako kasi dahil po sa pagsunod ko, na-encourage po yung ibang kabataan. Amen. Ako naman po, I'd say, dahil nga dun sa aral at tuntunin, no? Ito kasi yung advantage talaga ng pagiging anak ng pastor. Madalas kasi natin na pag-uusapan yung disadvantage, no? Pero ito yung advantage ng pagiging anak ng pastor. Ang anak ng pastor talagang pinalaki sa aral at tuntunin ng mga ng Panginoon. Kumbaga, ang mga pastor ang unang tinuruan ng Bible nang sabi niya, train up a child in the way he should go so that when he is old, he will not depart from it. Bilang mga nagmamahal sa Panginoon, kapag nag-uumapaw ang pag-ibig mo sa Diyos, yung pag-ibig mo sa Diyos ay marireplika ng mga anak mo dahil yun yung nakita nila sa'yo. So, kung ano yung nakikita sa magulang, yun talagang nagre-resonate talaga yun sa anak. And dahil nga lumaki kami
na yun yung nakikita namin sa magulang po namin. Hindi yung mga salita ng Diyos na naitanim sa aming mga puso. Sabi nga ni Jasmine, what pushes her is already her personal encounter with the Lord. So, dahil dun sa mga salita ng Diyos na natanim sa puso at naging desisyon na magkaroon ng pagbabago ng isip, sabi ng Bible, di ba, Romans 12, sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Napakahalaga ng you present yourself. Yung tanong kasi ni Pastor Dong is, bakit ngayon, parang ano ang unawa ko na ngayon sa tanong ni Pastor Dong ay, bakit ngayon kami naglilingkod? Anong ginawa niyo? Ano yung ginawa namin? Bakit kami naglilingkod? Well, isa lang talaga, ano yung ginawa namin? Una, pagpapakumbaba po talaga sa Panginoon. Pag-amin talaga sa Diyos na hindi amin ang aming buhay. Although hindi masarap na nasa posisyon kami ng pagiging anak ng pastor. Although hindi masarap yung kinalakihan naming pressure. Although hindi masarap lahat ng naging journey ng pagiging anak ng pastor. Pero sabi ng Bible kasi, merong godly grieving. May godly suffering sa paningin ng Panginoon. At meron naman ding evil suffering, may evil grieving sa paningin ng Panginoon. Hindi kasi kami yung namili na maging anak ng pastor. Diyos ang namili na maging anak kami ng pastor. So, whether tatanggapin namin yung lahat ng suffering na kaakibat ng pagiging anak ng pastor, yun yung tinatawag na godly suffering. Pero kung magre-resist kami doon sa suffering, kunwari, ano yung resistance? Magre-reklamo kami. Bakit kasi naging anak pa ako ng pastor? Bakit kasi naglingkod ang magulang ko sa Panginoon? Kapag ka nag-resist kami sa area na to, sa area na yon, hindi naman kami sa magulang nagre-resist. Sa Diyos kami, number one na nagre-resist kasi ang ginawa lang din naman ng aming mga magulang ay they present themselves as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. Kasi yun nga yung best service na po pwede nating gawin sa Panginoon. Amen. So, kita mo, tingnan natin to, yung view na to, no? Para maunawaan natin, makita natin kasi, makita natin yung true freedom at saka yung true spirituality. So, para maunawaan natin yung dalawa na yan, kasi safe place is not just a merely physical place. Kasi kahit naman merong physical place na maganda, hindi naman maikakaila, hindi ma-deny na may conflict sa loob. Kahit anong ganda ng bahay, aircon ng kwarto, masarap ang pagkain sa lamesa, pero bakit may nagwawala? Masasabi bang safe place yun? Mike, lagay mo. Hindi po. Di ba? Kasi makikita natin yung true freedom and spirituality. Kasi ang Bible, maliwanag din yan. Ewan ko kung sa ano sa Tagalog. Sa Romans chapter 10, verse 2 to 4. Kailangan natin itong makita, yung viewpoint na to. Kasi makita natin to from the lens of His Word. Kasi we are talking about true spirituality and true freedom. Para ma-display natin sa oras na ito. Kasi yung pagiging mainit sa gawain ng Diyos, hindi ibig sabihin yan spirituality yan. Hindi ibig sabihin yan na spirituality yan. Kasi sa 1 Corinthians 13, di ba, pwede akong magsalita ng kagaya ng anghel kung wala naman akong pag-ibig. O sana ang spirituality doon? O makapaglingkod man ako, may ibigay ko man, sabi ng verse 3, may ibigay ko man ang aking katawan. Kung walang pag-ibig. So pwede ka maging busy pala, pero napag-iwanan yung spirituality mo. Napag-iwanan yung kasi dahil doon sa lack of knowledge, so basahin natin. So Romans chapter 10, verse 2 to 4. Pakibasa nga dyan, Pastora. Kung may Tagalog, mas maganda din. Ayan. Pakibasa nga yan. Kung meron kayong Tagalog,
basahin nyo po, ilagay nyo po yung Tagalog. Sabi ni Hube, habang hinahanap yung sabi ni Brother Juvencio ng, shout out po, Brother Juvencio Aguilar ng Melbourne. Parang ako yan. Hindi ka naman. Parang ako yan. Parang ako yun, hehehe. I have safe childhood, but still went off the path. Oo nga, ang ganda ng patutuo na ito eh. Si Brother Juvencio. Nandoon na nga lahat sa kanya eh. Kasi ang nito, ang ama nito eh, official eh. So kaya makikita nyo po ngayon, ano sabi diyan sa Tagalog? Romans 10:2-4, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Verse 3, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Verse 4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Oh, di ba? Posible nga eh. Posible yung Romans 10 na yan, na hindi nga lang nababatay. Pero yung init, yung sigasig, andyan sa gawain. Pero mayroong napag-iwanan. May napag-iwanan. Kaya kayo, ito ang isang napaka masasabi natin yung true freedom and true spirituality. Kasi yung safe place, hindi lang yung busy ka sa maraming gagawain. Basahin mo ulit para kitang-kita yan. Ilagay mo diyan sa 'di ba, sa message, 'di ba? Kaya tingnan mo, basahin nyo nga yan. Napakahalaga niyan eh. Kasi makita niya po, maging ang 1 Corinthians 13, verse 2-3, andoon yan. Kaya makikita nyo na posible talaga. Kaya ang safe place, walang iba kundi ang Panginoong Hesus mismo. Kaya nga tinanong ko sa inyo ngayon ano ang konkretong ginawa nyo? Kasi real ang labanan. Naghahanap kayo ng freedom. Real ang labanan, real ang battle ninyo, real ang war ninyo from within you. Kaya kayo nag-uumalma, kaya ang tawag nyo kanina ay silent rebellion. Napakatahimik na, quiet na, pero Yun nag-uumalma. ang mas dangerous actually yung silent rebellion kasi ang katotohanan kasi sa mga anak po talaga ng pastor, dahil nga doon sa tindi ng pressure na kinalakihan, at yung inner conflict, may naglalaban kasing inner conflict sa loob. Sumusunod ka sa labas, pero magugulat ka na lang pagdating na pala, pag lilitaw na lang siya bigla na ganito na pala kalali, grabe. At kahit magulang, gulat na gulat. Oo. Ginawa namin. Yun nga, yan. Gusto kong makita nyo yan kasi para doon sa mga may contribute natin to. Kasi ang mga usapin ay dapat tingnan natin from the lens of God's Word. Yung freedom na totoo, yung true freedom, ano ba to sa definition ng mundo? At ano ba yung true freedom sa definition galing sa Diyos? Second, yung true spirituality. At ano ba yung true spirituality sa definition galing sa Diyos at sa word ni Lord, at yung true spirituality sa definition na galing sa mundo. Kailan makita mo yung dalawang mundong yan? Kailan nyo makita? Kasi, kaya tinatanong ko kayo kasi part din to ng inyong journey na maunawaan, medyo malalim nga to kasi hindi naman natin to na pag-usapan kasi instant to, bulaga din kayo ngayon eh. Wala na. Kasi instant to, alam mo bakit? Kasi kung ang sasabihin ko ay alam nyo na, baka sasagot lang kayo base sa inyong alam. Pero kung hukayin ko pa, yung hindi nyo alam na alam nyo pala. Wow, di ba? Yung hindi nyo alam na alam nyo pala. Yung parang, kumbaga sa, yung totoong grapes, kailangan kong i-squeeze siya. Kahit wala na akong mapiga, baka may mapiga pa ako. Ay, hallelujah. Di ba? Pigaan ito ngayon. Di ba? Pakinggan, dalawa lang na topic natin ngayon, true freedom and true spirituality.
Okay po ba? True freedom. Kasi sabi dito sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Yan, kayo. Gusto nyo rin maging kalugod-lugod sa Diyos at gusto nyo rin maging kalugod-lugod sa nanay nyo. No. Hindi nga lang, sabi hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Alam niyo po kung anong matinding reality ng mga anak ng pastor? Kapag dumating na siya sa sukdulan ng gusto niya pang mag-please sa magulang niya, kakawala na siya. Sa lalim nung silent rebellion na yon, magugulat na lang isang araw ang isang magulang yung pagwawala ng kanyang anak. Aabot sa extent na sasabihin ng magulang, hindi kita kilala. Kasi yung ito talaga yung kinabubulaga ng maraming mga pastor sa kanilang mga anak. Kasi when we were actually discussing yung pinakaugat bakit ba nag-exist ang Safe Place Ministry. When we were discussing ano ba yung pinakaugat ng naging problema, naging ugat ng bakit nagkaganon ang mga anak ng pastor, na samantalang binigay naman ng pastor ang lahat para sa anak. Actually, pinoint out nga ni Pastora May kanina Sabi ni Pastora May, i-provide naman ng magulang ang lahat ng bagay, pero bakit may nagkulang pa rin? So, nung inuugat po talaga namin kung ano ba yung pinakamalalim na root cause ng pain ng isang anak ng pastor, ang katotohanan po talaga, malaking kinalaman ang naging neglect ng karamihan ng mga magulang na anak na mga pastor. So, ang mga anak ng pastor, kagaya nga ng shinare ni Jasmine kanina, wala namang choice kundi sumunod. Kasi bakit? Dalawang kalaban mo. Una, magulang mo, kasunod Diyos. Sa isang anak ng pastor, sinong magsasabing gusto namin kalabanin ng dalawa? Yung rebellious spirit na nag-uunido sa loob, na hindi alam ng magulang. Kasi ang anak ng pastor may dalawang identity na nilalabanan. Una, yung identity na kinakailangang i-maintain dahil sa expectation ng mga magulang at expectation ng simbahan. Okay, gusto kong pumasok para maging balanse. So, minsan, hindi naman siguro sa negligence ng magulang. O baka naman din, pinahuhula ng anak ang magulang. Okay, Pastor. Dahil hindi sinabi ng anak na yun na pala ang kanyang kalagayan. Ito kasi tingin mo, sige. Ito, sige. Magandang topic yan. Kasi yan po yung naging matagal na topic namin doon sa loob ng meeting ng Safe Place Ministry. Okay. Kasi, teka, Sige, bago ka sumingit Kasi sabi dito sa verse 3, ito si Pablo ang nagsalita nito sa mga di mananampalataya, kasi ang mga taga-Roma di yan mananampalataya Pero itong sabi niya, saksi ako na sila'y masigasig, na magiging kalugod-lugod sa Diyos. Saksi siya. Kasi ang audience niya dito, unbeliever Now, saksi ako na sila gusto nilang maging masigasig. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Doon sila kapos. O ngayon, tingnan natin ang anak mamaya. At sa verse 3, dahil hindi nila kinilala sa pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. Ulitin ko tong word na to. Kasi para wala pong mapako sa krus na ang magulang lang ang... Kasi magulang din ako, no? Shout out mga magulang dyan. Alam mo, magulang din ako kasi parang hindi naman dinidepensa ko yung sarili ko. Paano yung side ng magulang na siguro hindi naman siguro tingin ko negligence, hindi rin kapabayaan ng magulang, pero hindi nga lang alam ano yung sa loobin ng bata dahil hindi naman siya naging vocal o di kaya takot siya minsan. Actually, Pastor, kasi... Mag-mic ka, no? Kasi po, Pastor, sa totoo lang, ang number one naman kasi talagang nasasakripisyo pagdating sa paglilingkod ng isang pastor. Ang number one na nasasacrifice talaga ang mga anak. Kasi,
Di ba, sabi ko nga kahapon ang paglilingkod nga sa Diyos ay from womb to tomb, na kinakailangan maging present sa buhay ng isang miyembro. Based sa mga naging interview namin sa mga anak ng pastor, ang number one na common experience ng lahat ng mga anak ng pastor, hindi present ang mga magulang nila sa kanilang mga success journey at sa kanilang mga hardship journey. Bakit? Kasi mas kinakailangan yung presence nila doon sa miyembro nila. So, kung pag-uusapan, bakit hindi sinabi ng isang anak kung ano yung totoong kalagayan ng puso? Dahil ang number one ng pumasok, walang panahon si mommy at si daddy para intindihin pa ito. Pangalawa, ang isipan pa ng karamihan ng mga anak ng pastor, marami nang iniintinding problema si mommy at si daddy. Bakit dadagdag pa ako? Pangatlo, ang madalas pang iniisip nila, pag uwi ng bahay, syempre drained na. Sa kaka-counseling, sa dami ng gawain, ang automatic na gusto na lang gawin ng maraming mga magulang, magpahinga. So, meron nga akong isang pastor na nakausap, sabi niya, magulang na siya, no? Sabi niya, ang automatic na nasa isipan ng isang magulang ay nauunawaan naman ito ng anak ko dahil lahat naman ito ay ginagawa sa Diyos. At totoo yun, nauunawaan talaga ng mga anak ng pastor yon. Kaya nga, ang anak ng pastor hindi na nagsasalita. Hindi na lang siya magsasabi. Kasi alam ng isang anak ng pastor na yung ginagawa ng kanyang magulang ay para sa Panginoon at may mga buhay na binubuo. Ngayon, sa pangunawa ng isang anak, yung level ng maturity at depth ng kayang salain ng isang anak, dumadating na lang talaga. Bakit dadating na lang sa sukdulan? Kasi akala niya kaya niyang unawain, pero ang katotohanan, kapos ang kanyang kapasidad para umunawa. Sabi ni Samuel, Pastor Samuel, ang safe place ay yung mga disiplina ka, madisiplina ka sa sarili mo na marunong kang sumunod sa mga utos o alintuntunin na inilagay ng Diyos o ng magulang. Ngunit dahil sa katigasan ng ating ulo, di natin maunawaan ang nilatag sa atin ng ating mga magulang. Na-neglect din po kami ng aming magulang dahil sa kanilang work. Pero dahil sa takot namin, pag sinuway ang utos, kahit masakit sa dibdib, ay sumunod ako. Kaysa naman palo, kurot, bugbog, ang abutin ko. Pastor Samuel, paano ako, hindi na ako nakakabugbog? Tumatakbo. At pag sinabi ni Pastor Adasa, pag sinara na ang pinto, lalabas na, tanongin mo si Pastor Adasa. Tinatakasan ako ni Pastor Adasa, paano yan? Alam mo, tinan mo dito nga sa verse 3, kailangan natin makita to. Kasi lens ito from the Holy Spirit. Lens ito from the Word of God through the Apostle Paul. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos. Maliwanag na to, nasa 1 Chronicles 28 ito. Know the God of your father. Okay? Sabi ni Paul dito, upang gawing matuwid ang tao. Hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. O ilang anak ganyan, di ba marami? Alam nyo na. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. O ilan pang marami dyan. O now, kitang-kita. Evaluate nyo Sa verse 4, ito ang kanyang bali. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan. So mayroon talagang know the God of your Father. Serve Him willingly with a willing mind. Kasi ang safe place, dinadala
dinadala ka talaga, maaaring di nyo nga lang, yan yung sinasabing hindi nga lang abot ng tamang kaalaman. Yun nga po yung tinutukoy ko kanina. Ah. Na kaya nga nagugulat na lang nagkakaroon na lang ng bulagaan. Oho. Kasi yung dalawang gap na yon. Oho, okay. Kasi, okay, aminin natin, never naman talagang mauunawaan ng anak ang pamantayan ng magulang hanggat hindi siya nagiging magulang itself. At never ding, at ang magulang naman, syempre dahil nga ang perspective ng magulang hatakin, erase, at saka hindi talaga basta-basta ang magulang bumababa doon sa ang tawag dito, sa pananaw ng isang anak. Oo. Kaya, napakahalaga, kasi may conflict Yun nga po, Pastor, yung tinutukoy natin Yung Conflict conflict sa from loob. within. Kaya napakahalaga ng mga aral at tuntunin talaga na ang mga anak talaga maitanim sa puso at isipan ng bawat anak ang salita ng Diyos. Bakit napakahalaga nito? Dahil nga doon sa dalawang gap na yon. Kasi, whether we like it or not, Okay, go. sino ang bababa doon nga sa conflict na hindi nga nila maabot yung ano nga yung gustong i-deliver, ano nga yung gustong ituro ng magulang sa isang anak. Oo, tama. 'Di ba? Sabi ni Pastor May, lahat ng mga anak, regardless. Oo. Pastor man, doktor man, abogado man, teacher man, in general, dahil nagkulang ng panahon, kinakapos talaga ng attention. Kinakapos talaga ng attention. Opo, totoo yun. Kinakapos ng attention. Ang kakaiba, ang unique lang na pressure. Itong mga to po kasi, ang community nila, hindi naman kasing dami ng community ng isang pastor. Na, kunwari, ang isang pastor, may miyembro sa loob ng simbahan na 100, 200. May expect mo ba yun na yun ang community ng isang taong normal na nagtatrabaho ng buong oras niya nandoon sa pagtatrabaho niya? Ang anak, sa ganong klase ng setup ng pamilya, yung kanilang anak, usually, ang community exposure lang niya ay church, school, friends, and all that. Pero hindi siya kasama doon sa pressure ng kung ano yung itinuturo ng tatay mo sa Sunday service, ine-expect ng buong simbahan na yun ang reflection ng buong tahanan. Okay. So, yun yung sinasabi, Pastor, na may conflict talaga. Okay, balik tayo para anong solusyon natin. So, makikita natin muna doon tingnan muna natin yung buong picture sa 1 Corinthians 13. Doon muna tayo sa 2-3. 1 Corinthians 13, 2-3. Sabi doon kasi yung oras natin. Para doon tayo saan magtatagpo. Okay, kasi may sinasabi ang salita ng Panginoon na mayroon talagang area na hindi talaga maiwasan na pwedeng magkulang ang magulang, pwede rin magkulang ang mga anak. Nandyan talaga Totoo po yun, magkukulang ka talaga kasi tao tayo Oo. Ang tao, by nature talaga, magkukulang kaya nga ang bawat tao. Diyos talaga ang sagot, wala nang iba. Okay. So sabi dito ano sabi diyan sa 1 Corinthians 13:2-3. Sabi po dito, sa verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Balik talaga, pag-ibig. Yun talaga ang solusyon nito. Kasi ang pag-ibig, believe all things, endure all things, di ba? Tama po. Conquers all. Love conquers all. Tsaka sabi din naman ng 1 Timothy chapter 1, sabi niya na ang commandment pa rin naman talaga ng Panginoon nakapaloob doon sa pag-ibig na yun At ang kaaway kasi, yun naman yung pilit niyang ninanakaw. Pag-ibig talaga.
Kaya nga, yung gap na yan, wala talagang ibang magiging sagot kundi Diyos in between. Kasi ang pinaka-safety na talagang pwedeng pasukan ng bawat tao, walang iba kundi talagang pumasok sa mahabaging trono ng Panginoon. Kasi tanging Diyos lang ang titingin sa'yo ng hindi kagaya ng pagtingin sa'yo ng ibang tao. Tanging Diyos lang ang kayang umalis ng shame ng buhay mo na hindi walang yung liberty na humarap ka. Diyos lang yung titingin sa'yo ng mayroon kang liberty na humarap ng hubad sa harapan ng Diyos. Kaya napakahalaga po talaga na ang bawat tao talagang makamtan niya ang pag-ibig ng Diyos, makamtan niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kagaya ni Isaiah, 'di ba? Nung naharap si Isaiah sa Panginoon at nakita niya ang kabutihan ng Panginoon, nakita niya yung kadakilaan ng Diyos. Nakita ka agad ni Isaiah sa sarili niya, nakita niya yung kamalian niya, nakita niya yung imperfection niya, nakita niya lahat yun eh. So, ang pinaka-safety talaga na pwede nating pasukan, wala nang iba ka talaga kundi ang pag-ibig ng Panginoon. So, Amen. sa amin, kasi po kami ay mga anak ng pastor. Ang tawag dito, may challenges sa buhay ng bawat isa. Kanya-kanyang context naman talaga ng challenges yan eh. Kaya nga 'di ba, sabi ko nga kahapon, may kasabihan nga na hangga't hindi ka tumatayo sa kinalalagyan ng isang tao, hindi mo mauunawaan where they are coming from. So hangga't hindi tayo umaabot talaga sa ganong extent, igigiit talaga ng bawat isa kung ano yung tama sa ating paningin. Pero kapag pare-parehas tayong papasok doon sa pag-ibig ng Diyos, pare-parehas tayong papasok sa lente kung paano tinitignan ng Diyos ang bawat isa, doon ako naniniwala na may safety ground, may safety conversation, may safe conversation, may freedom, may love, doon lahat yun papasok. So, talaga pong yung usapin ng conflict talaga na yan, hindi talaga siya maaalis kasi nga sa Garden of Eden, doon nga pumasok yung conflict kasi nga lumagpas doon sa boundary eh. Lumagpas doon sa boundary ng sinabi ng Panginoon, huwag mong gagawin. Actually, habang nagdi-discuss tayo, na-remind lang ako dito sa verse na to eh. Sabi ng Romans chapter 6, verse 16 to the following. Sabi niya, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are the one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. So, ito hindi ko makakalimutan. Lagi mo sinasabi sa amin kung saan namin pinipresenta ang aming sarili. Okay? Hindi na to yung sinasabi ni Jasmine na may silent rebellion na nangyayari. Kung kanino mo pinipresenta ang iyong sarili, doon ka talaga enslaved. So kapag ka ang isang anak, Kung sino yung pinapanginoon. kung kanino, Sino yung sinusunod. yun yung enslaved Yun ang iyong ka. Panginoon. So kung ano yung sinusunod ng isang anak, at para sa kanya ay nag-uunido yung kanyang damdamin. Pero sabi ng Bible, kung ikaw ay nag-obey from the heart, hindi ako aalis doon sa lagi mong sinasabi pa eh, na anak, sabi mo sa amin lagi, allow us to break your will without crushing your spirit. Napakahalaga na ang number one na maunawaan ng isang anak na ang safety talaga naman, ang magulang, wala namang magulang na gustong magdala ng harm sa isang anak. Gusto naman talaga ng magulang na mag-create ng safe environment para sa isang anak. Wala namang magulang na gustong nag-desire ng masama sa kanyang anak. Pero dahil hindi nga nag-aabot yung pananaw ng hindi abot ng isang anak yung pananaw ng isang magulang.
Kaya napakahalaga talaga ng sabi mo sa amin, Papa, habang kami lumalaki, hindi ko kayo pinalaki na dalhin kayo sa sarili ko, kundi pinalaki ko kayo sa aral at tuntunin ng Diyos kasi gusto ko kayong dalhin sa Diyos. So, napakahalaga nung dalhin sa Diyos ang mga anak kasi whether gusto mo isang magulang ka, whether gusto mong punuin ang gusto mong punuin, hindi mo talaga yan mapupunuan. Kasi Diyos ang may kayang magpuno sa lahat ng area ng kakapusan. Amen. So, yung sinasabi, Pastor, na obey from the heart. Sabi ng Bible, di ba? Obey from the heart. Sabi niya, that form of doctrine to which you were delivered, to which you were entrusted. Kaming mga anak ng pastor. Yun sinasabi mo, Jasmine, kanina, no? Na wala namang choice kundi sumunod. Kailangan tignan ng isang anak ng pastor, saan ka ba dinadala ng magulang mo? Saan ka ba pinapasunod ng magulang mo? Ano ba yung ginagawa ng isang magulang? Saan ba tayo dinadirect ng magulang natin? Yun yung kinakailangang hindi ma-miss out ng mga anak na naglilingkod sa Diyos eh. Kasi nga, di ba, sabi mo nga, may nag-uunidong damdamin kasi may gustong gawin. May gustong gawin na hindi naaayon sa pinagagawa ng Panginoon. Pero, sabi ng Bible, when you obey from the heart, yon. When you obey from the heart, sabi niya, verse 18, and having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Hindi man natin nauunawaan. Pero sumusunod tayo mula sa ating puso. Yung doktrina na itinuturo sa atin ng mga magulang, yung doktrina na yan, mag-iingat sa atin. Slave in Nag-iingat sa righteousness. atin. Kasi yung doktrina na tinuturo nila sa atin, hindi siya doktrina na nagiging slave ka ng kasalanan, kundi doktrina na ikaw ay slave ng righteousness. Kaya nga, napakamapalad ng isang anak ng pastor. Kasi hindi nila tayo pinalaki sa kultura ng kasalanan, kundi pinalaki nila tayo sa kultura ng salita ng Diyos. Iba yung lengguwahe na ginagamit sa way ng pagpapalaki sa atin. Kaya sabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy, sabi niya sa 2 Timothy verse 13, sabi niya, hold fast the pattern of sound words which you have heard from me. Ito yung sinasabi doon sa Romans 6, no? Na sabi niya, yung doctrine na itinuturo sa atin kung saan tayo in-entrust ng ating mga magulang. Sabi ni Paul kay Timothy, spiritual son ni Paul, sabi niya, hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. Kapag yun ang ating pinanghawakan, sabi ni Solomon, bind them around your neck. At sabi niya, yung ating korona. Kaya lagi ko ito yung pinagpapasalamat ko na revelation ng Panginoon sa buhay ko. Ang ating mga magulang, hindi man completely naunawaan yung paano nila tayo dinisiplina, paano nila tayo tinuruan. Pero yung mga doktrina, yung mga turo, yung mga aral, yung mga tuntunin na binigay nila sa atin, yun talaga ang totoong korona ng isang anak ng Amen. pastor. So, makikita nyo, sabi ni Pastor Mike De Los Reyes, shout out po, Pastor, dyan sa Melbourne. Where there is no guidance, a people falls. Okay? People falls. But in abundance of counselors, there is safety. So, may ilang minuto pa lang na tayo, no? So, ang gusto kong i-define dito, sa yung presence ng Diyos talaga, kailangan ang pangalawa ay yung you have to trust. Trust God in every process. Trust God in every process. Alam mo sabi bakit dito? Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 8 to 9. Dito tayo magtatapos. Kaya merong kailangang pagtitiwalaan natin sa buhay natin yung mga taong nilagay ng Diyos sa buhay natin para iposte ng Panginoon. Iposte sa buhay mo para maging haligi sa buhay mo. Nang sa gayon, kailangan ma-develop mo yung trust. Yun yung mga counselors na nilagay sa'yo, mentors,
yung mga nilagay sa'yo, kailangan mong magtiwala. Magtiwala talaga. Sabi rito sa verse 8, "But beloved, do not forget," kaya kailangan itong pagtitiwala, "this one thing." One thing ang pagkasabi ha. One thing. Ito rin yung sinabi ni Jesus kay Magdalena eh. One thing. Di ba? Not forget this one thing, that with the Lord, one day is as 1,000 years. And 1,000 years as one day. O, mga mainipin dyan. O, mga anak na naiinip na. Ang tagal naman yan. Pero kay Lord, yung 1,000 years, one day. Isang linggo pa nga lang dinisiplina kang walang cellphone eh. Isang buwan pa nga lang na disiplina ka na di ka pwede nito eh. Wala pa namang inabot na 1,000 taon. Ito po yung kailangan mag-trust tayo sa process. Huwag mag-uumalma at magre-rebelde. Kailangan mag-trust tayo sa process. Kasi yung true spirituality ay yun yung pagsunod natin of what God requires for us to do. Yan yung true spirituality. Yung with what God that requires us to do. Bakit? Kasi the Lord is not slack. Sabi sa verse 9. The Lord is not slack concerning His promise. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. At yung pangako niya ay ganon. Sabi niya, as some count slackness. Tingin ng iba, ang tagal naman, ang tagal naman. Ang tagal naman yan. Ang tagal naman, Jasmine. Ang tatagal. Ang tagal naman, as some count slackness. Parang si Lord ay nagpabaya sa kanyang pangako. Parang hanggang ngayon, wala pa naman. Hanggang ngayon, di pa naman bumalik si Jesus. Hanggang ngayon, sabi nila, babalik na si Jesus. Parang tingin nila, ang tagal naman yan. Pero sa Diyos, one day lang pala, 1,000 years ang katumbas. At sabi dito, kailangan mag-trust tayo. But, ito na, is long suffering. Hindi sinabing short suffering. Ang safe place din, meron ding trust talaga. Nang bagamat nandoon yung ating pagtitiis, nandoon yung pagtitimpi. No? Kasi bakit kailangan nating matutong magtimpi? Matutong magtiis, matutong maghintay. At habang naghihintay, huwag ka namang matenga. Kasi ang safe place talaga, meron talaga tayong ugaling langit na madidevelop sa area na yan. Kailangan nating madevelop yan. Kasi ito po yung isang proseso na para walang maiinip at walang mabuboring sa buhay. Yung one day kay Lord, 1,000 years sa atin. At huwag nating sabihin, ang tagal naman, ang tagal naman, ang tagal naman. Ang totoo lang, parang kailan lang, di ba, ikaw? Nakatapos naman din. Pero noong panahon na sa proseso ka, anong tingin mo? Ang tagal, no? Pero nakapasar ka rin, nakalampas ka pa rin. O kaya nandito ka, di ba? Opo. O maglingkod. Now, ngayon, para dito, parang sa akin, ito'y conclusion natin para. But is long suffering toward us. Ano ang puso ng Diyos? Para sa mga anak, para sa mga mananampalataya, para sa lahat. Sapagkat God is all of us not willing tayo, not willing that any should perish. Ang Diyos ay hindi willing na lahat. Hindi gusto ni Lord lahat mapamak. Hindi gusto lahat ng mga ito ay manatili lang sa kanilang gustong gawin at the end parang uwi sa wala. Parang batingaw. Sabi dito that all should come to repentance. Lahat tinatawag ng Panginoon pag sinabing repentance, change of mind, change of ways, change of whole being. Yan ang meaning ng repentance. That all should come to transformation. Yung repentance, lahat bang anak willing magganyan? Lahat mainipin na instant ngayon Minsan, itong social media, kailangan natin ding aralin Kaya sabi ni Pastor Mike dito, counselors are like deeply rooted trees that are firm and upright. Oh, talaga galing. That are firm and upright. So, thank you, Pastor Mike.
Thank you sa inyong lahat. Thank you sa inyong dalawa. Amen. Hallelujah. Salamat. Ako hindi sana ang nag-i-interview nito. Ako yung mga nagtatanong, hindi ko kayang mga tanong, mga babae, iba ang tanong eh. Hallelujah. Pero nasubo na ako, yun na yun. Opo. At parting words sa inyong dalawa. Sa akin po, napakahalaga po talaga na sa atin i-reflect natin yung pag-ibig ng Diyos. Dahil kapag na-reflect yung pag-ibig ng Diyos, magkakaroon po kasi ng tinatawag na safe place. So, hindi na mahirap mag-open up ng mga anak kasi nga nakikita, nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos. Kaya, napakahalaga po talaga na maging mapagtiyaga tayo sa mga anak nyo po. Kasi ano rin po may process din po yan. Hindi po ibig sabihin na anak kami ng pastor, agad mabait na po kami. So, ibig sabihin po, kailangan pa rin po talaga ng pagtsatsaga, ipanalangin sa Diyos, idulog sa Diyos. Kasi hindi po talaga kami perpekto. Bilang mga anak ng pastor, na daming matang nakatingin, pero tao pa rin po kami. Kailangan namin ng tagapagligtas. So, napakahalaga po na yung love of God, makita ng mismo ng anak ng pastor, maranasan yun sa mga magulang para sa ganun magkaroon ng openness na hindi itatago kung anong nasa loob. Na kapag sinabi mo to, ay hindi ka nila i-discourage, hindi ka nila i-invalidate. Kundi sabihin nila, anak, yan ba yung nararanasan mo? Magtulungan tayo, paano natin ito mapagtatagumpayan. So kapag yung simbahan po, ganun yung puso, di ba po, napakaganda talaga na nire-reflect natin yung pag-ibig ng Diyos. Pang sa ganun, magtulungan tayo na kung paano kita matutulungan. Sa bagay na to, anong kakulangan mo, matutulungan kita. Hindi yung ginajudge natin. Hindi yung nagja-judge tayo ng mga, mali ka sa ganito, mali ka sa ganito. Kung tinulungan mo siya dahil mahal mo siya, inibig mo ang lingkod ng Diyos, kaya iniibig mo din ang anak ng pastor. Kaya yun po yung side po ng mga anak ng pastor. Na kapag nagkaroon po talaga ng place na mararamdaman ng anak ng pastor na safe siya, hindi niya kailangan magtago, hindi niya kailangan maglihim, kundi hayag niyang ipapahayag to at mas lalo pang magagamit siya na dahil nga anak siya ng pastor, isang bagay yun. Pangalawang bagay pa yung siya mismo nagdesisyon na magpagamit sa Panginoon. Kaya, di ba, napakalakas ng simbahan kapag ganun po. Kaya, napakahalaga po talaga na be patient, ipakita na mahal ang pag-ibig ng Diyos. Ayun po, maraming salamat po. Pastor Adasa. Well, ibigin lang po talaga natin si Lord. Ibigin natin si Lord ng buong puso, buong isip, buong lakas. At ibigin natin ang ating mga kapwa. At kahit yung hindi makaibig-ibig, ibigin lang. Wala nang iba. Dahil pag-ibig po talaga ang pinakamalalim na susi para malubag ang puso na dapat malubag. At pag-ibig din ang pinakasusi para mag-encourage ng mga pusong kinakailangan ng encouragement. At pag-ibig din ang susi upang iparanas ang kasarapan ng kaligtasan ng Panginoon. Kasarapan ng pag-ibig ng Panginoon. So, tayo bilang mga naglilingkod sa Panginoon, the best na talagang mai-communicate natin sa ating buhay ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Whether ka gusto-gusto o hindi ka gusto-gusto ang tao, pag-ibig pa rin ang dapat na makita sa ating buhay kasi ang Diyos natin ay pag-ibig. Okay. Praise God. Napaka-seryoso natin ngayon. No? Hallelujah naman. Pero alam mo, ang physical place, safe place na physical place is one thing. But yung safe place na spiritual place is the most important thing because meron yung eternal value. Yun yung eternal value na i-display natin sa physical place, sa physical world. Kaya sabi ni Pastora, napakatahalaga talaga sa ating mga anak, open-minded din tayo para sa kanila. Huwag matakot sa mga nakakatakot na sasabihin nila. Ano man ang sabihin nila. Okay. So, mga kapatid, salamat po at ang atin pong bisita bukas
ang ating kapamilya bukas ay walang iba kundi si Pastor Daphne Acal Vicente ng Iligan City, Mindanao. Abangan po natin yan, mga kaabangers. At salamat sa inyong dalawa. Amen. At nawa na pagpala kayo sa ating mga tema ngayon. At mula sa salita ng Diyos, yung true spirituality and true freedom. Nasumpungan natin pala talaga sa Panginoon at ang mga lugar na physical ay isa lamang sa resulta. Salamat po and God bless you po. Amen. Bye po. God bless.